Yan ang isa sa mga highlights ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa 250,000 pesos na income tax exemption, gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Pero ano nga ba ang epekto nito at paano tayo makikinabang? Para pag-usapan yan, makakasama natin sa linya ng telepono, Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. Salamat po sa oras. Commissioner, dahil po dito sa panukala pa lamang ito ng Pangulo, ano yung mga susunod na proseso bago maitaas sa 350,000 pesos yung personal income tax exemption? Okay. Kailangan po is maisabatas po yan. So, magbabalangkas po ng batas ang ating Senado, Kongreso, para po mai-increase po yung ating tax exemption threshold from 250,000 po ngayon, papuntang 350,000. Pero habang po hinihintay yung maging batas yan, ang BIR naman po is pinag-aaralan na po namin yung mga proseso namin, sistema, ano yung mga posibleng maapektuhan ng pag-change katulad ng tingnan ng sistema, mga tax table, withholding tax o mga forms para po pagka lumabas po ang batas, mabilisan na pong makapagpalabas ng implementing rules and regulations po ang BIR para maramdaman po kaagad ng ating publiko yung effect ng increase ng tax exemption. Sabi niyo nga po kailangan palitan o ayusin ang batas. So habang kahit na hindi pa gumugulong sa Kongreso yan, sinisimulan niyo na po ba sa BIR kung ano yung mga pwedeng unahin na o simulan ng gawin para nga sabi niyo kung maipasa yan, maisaayos, agad na maipatutupad? Yes po, pinag-aaralan po yung mga posibleng maapektuhan, like katulad ng kailangan namin maglabas ng bagong form, bagong withholding tax table, or yung mga bagong tax bracket po ng ating tax rate, depende po kung ano yung ilalabas po ng Kongreso, Senado sa magiging bagong batas. Po, sa pananaw po ng BIR, ano yung inaasahang maging epekto ng mas mataas na tax exemption sa mga manggagawa, mga employer at sa koleksyon ng pamahalaan? Okay. So definitely po, sa panig ng ating mga manggagawa, malinaw po ang magiging benepisyo kasi kung tataas po ang exemption threshold is lalaki po at madadagdagan po yung kanilang income na hindi mapapatawan ng buwis. So ibig sabihin po, karagdagan po ito sa take-home pay ng ating manggagawa. Pagdating naman po sa pamahalaan, given po yan na pag nabalangkas yung batas is mayroong reduction, magiging reduction po sa revenue collection. Pero pag nagbabalangkas naman po ng batas ang ating Senado or Kongreso, binabalanse po nila yan kasi hinahanapan din po ng recovery measure para hindi naman po mabawasan ng malaki ang potential collection po ng BIR kasi para tuloy pa rin po ang budget para sa delivery po ng public service sa ating citizens. Ma'am, linawin natin ito para sa mga nakikinig. Kung halimbawa ay lumalampas sa 350,000 pesos ang taunang kita ng isang empleyado, makikinabang pa rin ba siya dahil mas malaki na ang bahaging hindi papatawan ng buwis? Yes po, tama po, ilinawin natin ito. Yung pong current na bata, kasi po ang income tax po natin, income tax rate is graduated rate po siya. So bracketed po. Like ang current batas, ang unang 250,000 po is zero ang tax. Yung sumunod po na bracket is anything na lalagpas sa 250 hanggang 400,000 is may kaakibat na percent na rate, 15%. And then ilang brackets po yun. Kung papalitan po at i-update ng batas ang brackets po, so magiging ang paunang 350,000 is zero. So gagalaw din po yung mga susunod na bracket. So kahit po yung may mga kinikita na more than 350,000, makikinabang po dun sa adjustment ng tax bracket, bababa din po yung kanilang babayarang buwis.
May mga nagtatanong din, Commissioner, kung maaaring mabawasan ang pondo para sa mga serbisyong papubliko kung bababa nga ang tax collection. Paano ito tinitingnan ng BIR? Actually po, it's the Congress, Senado at ang ating Department of Finance yung nagtitingin po niyan kasi pag naging batas po yung pagbaba at ng collection dahil sa pag-increase ng exemption po ng income earnings, hinahanapan po nila yan ng kaakibat na recovery measure. Isa sa mga pinag-aaralan is maaaring tingnan na i-increase ang excise taxes po on sin products, alcohol, sigarilyo, or pwede rin po yung sa mga sugary beverage po. Pero ang final po niyan is depende po kung ano yung lalabas sa final na batas po na isasabit sa presidente. Kung matutuloy po ito, gaano kalaki ang epekto pagdating po sa collection? Okay. Ayon po mismo sa Department of Finance, tinatayang aabot po ng around 60 billion po a year. Yun po pwede pong reduction sa revenue collection para sa increase po ng exemption po ng ating income. Dumako naman po tayo sa VAT-free medicines. Commissioner, pinalawak na ng BIR ang listahan ng mga VAT-exempt na gamot. Ano-ano po yung mga bagong nadagdag na direktang makakatulong pa sa mga pasyente? Yes. Kamakailan lang po, naglabas tayo ng Revenue Memorandum Circular 87-2026. Downloadable po ito sa BIR website, www.bir.gov.ph. So total of 2,277 po na gamot ang nasa talaan na exempt po ito sa value-added tax. So walang pataw po na 12% VAT. Para po sa 7 illness, these are cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney diseases, and tuberculosis. So, total of 2,277 po ang nakalista doon na exempt po yan sa VAT. So, kailangan po is aware ang publiko na kung ang gamot po nila is nandyan sa talaan na yan, ay dapat po ang butika or ang drugstore hindi po nagpapatong ng 12% VAT sa pagbili nila ng gamot. Ito po ay pinapatupad na. Yes po, inilabas po namin ang RMC noong August 4 po. Nasa website po yan, downloadable kung gusto mong makita ng publiko kung ano-ano yung mga gamot. Paano rin po tinitiyak ng BIR na yung VAT exemption ay talagang nagre-resulta rin sa mas mababang presyo ng gamot sa mga butika? At paano malalaman na mga, sabi niyo po kanina, dun sa mga mamimili para masiguro, pwedeng tignan sa website po ng BIR kung pasok yung mga kanilang iniinom na gamot doon po sa VAT exempt na. Yes. Basta po gamot siya sa itong 7 illness na sinabi ko, VAT exempt po yan, walang pataw na 12%. Bali po, with the RMC na linabas namin para maging transparent at alam ng publiko, mababantayan po na kung nasa listahan, dapat walang VAT. Kung sakali po na mayroon tayong citizen na pagbili ng gamot, napatawan siya ng 12% VAT, tago niyo po yung resibo, ipaalam po ninyo sa amin kasi po mapuntahan po natin ang drugstore at mapaunawa sa kanilang teka, may mali po sa pagkukumpute nila ng pagtinda ng gamot kasi dapat walang pataw na 12% VAT. And then, hiling din namin sa mga butika at saka drugstore, may talaan naman po ng mga listahan ko ano-anong gamot ng under sa cancer or hypertension o doon sa mga 7 diseases po. Huwag na po nila yan isama doon sa mga mayroong pataw na 12% VAT. Kasi dapat po maramdaman ng ating publiko na ito po may relief po kasi wala sang VAT na nakapatok. Commissioner, ulitin nga lang po natin yung 7 illnesses. Mahalaga po ito sa ating mga manunood at nakikinig po sa atin. Again, cancer, hypertension, Diabetes, opo, mental illness, high cholesterol, kidney diseases, and tuberculosis. and TB. Opo, ayan. Kasi napakalaking tulong po nun. 12% ang mawawala. Napakalaking bagay nun. Yes po. Yes po. And then, depende po kami sa FDA kapag
po merong bagong gamot, either na manufacture or na import, na para po dito sa 7 illness na to, hindi naman po kailangan ng bagong batas. I-inform lang po nila kami, isi-circularize namin yon para aware po ang publiko at ang mga drugstore na wala na pong pataw yan na 12% VAT. At nagsimula po ito noong August 4. Ay, yung bago pong talaan na consolidated is naglabas kami August 4, pero ito pong exemption sa VAT ng mga defined illness, nagsimula po yan train law 2019, tapos in-expand po ng create law. So sa ngayon po is nasa 7 illness po ang nasa talaan. Kasi ito po mga karamihan ho for maintenance medicine po ng ating citizen na buwanang binibili, or yung mga critical illness po na medyo may kamahalan po ang gamot, kaya po tinanggal natin sila sa 12% VAT imposition. Binanggit din po ng Pangulo ang pagtatanggal ng minimum corporate income tax para sa mga micro at small enterprises. Sino-sino po ang posibleng makinabang dito at paano malalaman kung qualified po ang isang negosyo? Explain ko lang po kung ano yung MCIT or minimum corporate income tax. Sa current batas po, meron po kasing nakalagay doon na ang bawat korporasyon dapat po magbayad ng minimum 2% of gross income para sa income tax. Pero nagsisimula po ito sa ika-4 na taon ng kanilang operasyon. Kumbaga, kinukumpara po, pagkano iko-compute ang regular income tax po is 20%, ikukumpara siya sa 2% na minimum income tax. Whichever is higher, yun po ang binabayaran. Anong ibig sabihin po nito? Maaari po ang isang korporasyon palugi po or maliit pa lang or walang kinikita, pero kailangan pa rin niya magbayad ng income tax kasi may minimum corporate tax na 2% of gross income. Sa panukala po na gusto ng Presidente is tatanggalin po ang MCIT, pero as to sino ang mag-qualify or sino talaga ang papasok niyan is hintayin po namin yung batas, yung finalization po nung ano yung magiging nasa batas, and then maglalabas po kami ng guidelines para po guided ang mga covered at qualified corporations. So katulad po nung nauna nating pinag-uusapan, yung exemption po sa 250 pataas, itinaas sa 350, ito rin po para sa mga negosyante ay hihintayin pa rin na aayusin Yes yung po. batas. Yes po, kasi doon po nakadefine kung sino po yung qualified, pero ito po is patukoy po sa mga korporasyon. Magiging simplified po ang kanilang compliance kapag nangyari po ito, kasi sa current batas po, kino-compute po what will be your regular income tax. Compare it with the minimum income tax. So whichever is higher, yun po yung binabayaran. So kung mawawala po yung MCIT or minimum corporate income tax, mas simplified po ang computation kasi isa na lang po ang kukumpitin nila. Sa practical po na aspeto, paano po mababawasan ng panukalang ito yung gastos at tax compliance requirements ng mga maliliit na negosyo? Bali po magiging simplified po ang compliance kasi kung wala po yung MCIT, they don't have to prepare dalawang report na nagkukumpara sa minimum at saka yung regular income tax. So isahang computation na lang po ang gagawin. Pero despite po na wala pa po yung batas, meron naman po tayong current po na batas na Ease of Paying Taxes Act na tuloy-tuloy po na naglalabas ng mekanismo ang BIR, simplifying po ang compliance ng ating mga tax-paying public para po mas mabilis po at mas madali po ang pagkukumply ng pag-file at pagbayad ng buwis. Habang pinapalawak po yung mga tax relief, paano naman po mababalanse ng BIR yung pagpapataas ng taxpayer relief at yung pagtitiyak na mananatiling malakas ang revenue collection ng pamahalaan? Yes. Sa tax relief po, yun yan, nabanggit ko po na naglabas kami ng RMC para po ito sa mga gamot, para klaro po na ano ang mga gamot na walang 12% VAT. Pero kasama po sa obligasyon at trabaho ng BIR is to monitor po ang compliance ng ating mga taxpayer. So kailangan pinaiigting po namin ang pagmonitor po ng
filing and payment of proper taxes, making sure po na yung mga dapat na nakarehistro po sa BIR is nagko-comply ng registration requirement, nagpo-file at nagbabayad ng buwis, at tuloy-tuloy po ang aming digitalization enhancement para po maging mas mabilis po ang compliance ng ating taxpayer. Paghuli na lamang po kung maisabatas nga itong mga panukalang ito, kailan posibleng maramdaman ng mga taxpayer ang mga benepisyo at ano yung inyong mensahe sa mga individual taxpayers, mga micro, small at medium enterprises na umaasa sa mga bagong tax relief measures? Yes, sa bawat individual po na taxpayer, lalo na po ang ating maliliit na negosyante, alam po namin at naunawaan namin na inaabangan na po ito ninyo. Kaya lang po is kailangan po nating hintayin na maging batas po ito at yung kung kailan ang effectivity is depende po sa mababalangkas po ng nabatas ng ating Kongreso Senado na isasubmit po sa Presidente. Pero rest assured po na ang BIR is nakaabang. The soonest po na maging batas ito is maglalabas po kami kaagad ng kaakibat na mga regulation para po maging guidance po sa ating taxpayer at ma-enjoy nila kaagad po ang benefit po ng batas. So ready naman po ang BIR at makakaasa po sila na ang aming thing nga po ngayon is mahusay na serbisyo katumbas ng buwis ng ating taxpayer. Marami pong salamat sa inyong oras at sa mga paglilinaw. BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros.